He that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang salita. Yung unang binasa natin, unang talata na ating binasa, ang Panginoon ang nagsasalita po rito, sapagkat siya ay china-challenge ng mga taong hindi naniniwala sa Kanya. May mga tao na nung Panginoon ay nagkatawang tao, may mga sumusunod sa Kanya, subalit wala silang pananampalataya. Hindi sila naniniwala na ang Panginoon ay anak ng Diyos. Sabi ng Bible, binigyan niya ng challenge niya. Sabi niya, search the Scriptures. Saliksikin niyo ang kasulatan. Saliksikin niyo ang mga sulat ng mga propeta. Sapagkat meron kayong makukuha dyan. Meron kayong madidiscover dyan. Meron kayong mapapatunayan. Di ba sa mundong ito, maraming nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Maraming naghahanap ng katotohanan. Maraming naghahanap ng kaligayahan sa buhay. Ang tao, nag-i-explore. No? Mahilig ang tao ng adventure. Marami siyang sinusubukan. Ano ba talaga ang magpapaligaya sa akin? Ano ba talaga ang magbibigay sa akin ng satisfaction sa buhay? Ang tao, marami siyang tanong sa buhay. Meron bang Diyos? Meron bang langit? At meron bang impyerno? O wala namang talaga? Marami siyang hinahanap sa buhay. Marami siyang gustong mapatunayan sa buhay. Marami siyang iniisip sa buhay. Siguro ngayon marami kayong iniisip. Yung iba sa inyo, marahil ay matindi ang pagsubok na dinaraanan ngayong merong pandemya, no? Na merong pandemic. Maraming taong nawala ng trabaho, maraming tao ang nawala ng mahal sa buhay. Maaring yung iba ay nasa hospital ngayon, kayo ay nakakonfine, meron kayong sakit. Maaring yung iba sa inyo ay nawalan ng kanyang business, no? Yung kanyang ikabubuhay. Maraming tao ngayon, hindi alam kung anong gagawin. Even ng mga bata, maraming ngayon hindi nakapunta sa eskwela. Sabi nga ng ang ating gobyerno, pag natapos itong pandemic na ito, hindi naman, ang problema ngayon ay yung pera, pagkain. Pagtapos naman daw nito, ano yung magiging problema? Maraming taong depressed. Mental, katayuan ng tao. Yun naman ang gagamutin ng mga taga-DSWD. Yung mga may mental depression, yung may mga mentally hindi nila kaya yung problema nila, na-depress sila, na-stress sila. And then, totoo yan, maraming magpapakamatay at nagpapakamatay. Naghahanap sila ng kasabugan sa buhay. May mga tao sa panahon ngayon, kung yan ang nararanasan mo, naghahanap ka ng katotohanan, naghahanap ka ng kasabugan. Well, makinig ka sa gabing ito. Kasi maaari mong malaman ano ang buhay. Una sa lahat, bago malaman ang buhay, meron tayong binasa, sabi ng Biblia, saliksikin nyo ang kasulatan. Search the Scripture. The Lord is challenging us to really search what is written in the Bible. Kasi etong binabasa ko sa inyo, ito po ay salita ng Diyos. Maraming tao hindi binabasa ito. Maraming tao iniisnab po ito. Maraming tao walang pagkakataon sa salita ng Diyos. Maraming tao ayaw pagtuunan ang salita ng Diyos. Alam niyo, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, ang tao hindi lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa mga salita rin na lumalabas sa bibig ng Diyos. Man cannot live by bread alone. Hindi kayang mabuhay ng tao ng mga material na bagay lang. Kailangan din natin ang salita ng Diyos. Kaya nga nakikinig kayo ngayon eh. Sasaliksikin natin, ano meron sa Biblia? Ano meron na kung saan ay mapapakinabangan natin para sa walang hanggan? Kasi lahat na nakikita natin sa mundong ito, lahat temporal lang. Lahat may hangganan sa mundong ito. Maging ang buhay natin may hangganan. Sabi ng Biblia, ang buhay lang ng tao hanggang 70 years old. 7-0. At kapag inabot mo ang 70, mapalad ka.
Lalo na pag inabot mo 80, napakapalad mo. Pero may mga taong hindi na umabot ng 70. Lahat ng nakikita nating bagay ay temporal. Lahat ng bagay lumuluma. Lahat ng bagay ay kumukupas. Lahat ng bagay ay nawawala. Ng mga material na bagay na nakikita natin, nawawala yan. Pero merong sa Biblia na makikita natin na hindi kukupas kahit kailan. Saliksikin natin ang Biblia. Anong meron sa Biblia? At ang sasabihin natin, ang pag-aaralan natin sa hapon na ito, ay ang pinaka-importanting bagay sa lahat. Kung yan ay importante, patutuunan ko ng panahon yan. Kung yan ay importante, di ba ang mga bagay na importante, binibigyan natin ng panahon, binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng halaga, binibigyan natin ng atensyon. At sa hapon na ito, gusto ko makita mo na mula sa salita ng Diyos, anong meron sa Kanya? Sabi ng Bible, search the Scripture, for in them you think eternal life, and they are they which testify of me. Pag ikaw ay pumunta sa Biblia, gusto kong makita mo, meron kang matatagpuan sa Biblia. Walang iba. Unang-una, you will find the Lord. Sabi ng Panginoon, they are they which testify of me. Makikita mo, no? Matatagpuan mo ang Panginoon. Parang corny, ano? Matatagpuan ko ang Panginoon. Matatagpuan ko. Sino ba yan? Alam niyo ba kung merong importanteng person na makakikilala mo sa mundong ito, walang iba kundi ang Diyos. Ibinigay ang Biblia para natin makilala ang Diyos. And I am referring the God of the Bible. When you talk about the God of the Bible, siya yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Siya yung Diyos na gumawa ng tao. Nung unang-unang ginawa niyang tao, walang iba kundi si Adan at Eva. Siya yung Diyos na napakatalino. Siya yung Diyos na nag-design ng lahat ng bagay na nakikita mo. Siya yung Diyos na lahat ng bagay ay alam niya. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya. Lahat ng kaalaman ay nasa Kanya. Walang bagay na hindi niya alam. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Ito yung Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na gumawa ng tao at inilagay niya sa isang magandang halamanan. Nilayo ng Diyos na ginawa niya ang tao. Sabi niya, pag binasa mo sa Bible, ang pinaka-masterpiece ng Diyos nung nilikhaan niya ang tao. Di ba? Ang ganda ng mundo, pero hindi yan ang masterpiece niya. Ang masterpiece niya, nung ginawa niya si Adan, sabi ng Bible, it was very good. Kumuha ang Panginoon sa alabok at hiningahan niya, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kaibigan, ang Diyos ang lumikha sa tao. Sabi ng Bible, etong Diyos na ito, inilagay niya, ganun niya, kamahal ang tao. Sabi niya, nalungkot ang taong ito, binigyan niya ng partner, walang iba ko si Eva. At sabi ng Panginoon sa kanila, be ye fruitful and multiply, replenish the earth. Ang ganda ng plano ng Diyos sa tao. Na sila ay mamumuhay sa napakagandang mundo na walang kasalanan. Nakapiling nila ang Diyos araw-araw. Alam niyo ba yan? Nakapiling nila ang Diyos araw-araw. Subalit isang araw, sinuway nila ang utos ng Diyos. Eto ang Diyos na nagmahal sa tao. Sabi ng Panginoon kay Adan, huwag mong kakainin yung bunga na nakakilala ng masama at mabuti sapagkat sa araw na kakainin mo yan, manampas lang na mamamatay ka. Sinuway ni Adan ang utos ng Diyos. Totoo pong story na ito, hindi ito parabola. Hindi po ito fictionary. Ito po ay non-fiction. Kasi dito talaga nag-start ang kasalanan ng tao, katulad ng napanood nyo kanina. Kasi mula nung kinain ni Adan at Eva yung bunga na nakakakilala ng masama at mabuti, namatay sila. Namatay sila una, spiritual, inaliyo sila ng Panginoon, pinaalis sila sa halamanan ng Eden. At pagkatapos ng ilang daang taon, namatay si Eva at si Adan. At ganito ang nangyari, na ang Panginoon hindi naman siya Diyos na pinabayaan niya ang tao. Etong Diyos na gusto kong malaman ninyo, etong Panginoon na gusto kong malaman ninyo, sa haba-haba ng panahon, ipinangako niya na ililigtas niya ang tao. Ililigtas niya ang tao. Sabagat ang tao ay nagkasala at hindi niya na kayang pumunta sa Diyos. Kanina napanood natin, wala nang paraan para makapunta sa Diyos ang tao. Subalit ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos na ito, inibig niya ang sanglibutan. Kaya nga sinabi niya sa 1:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapangamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Ang Diyos na ito ay hindi nagpabaya sa tao. Ang Diyos na ito, inisip niya, nagplano siya kung paano niya ililigtas ang tao. Kung paano niya bibigyan muli ng pangalawang pagkakataon ng tao. Na ang tao ay naging makasalanan, naging masama sa harapan ng Diyos. Ang tao ay naging rebelde, naging mamamatay ng kapwa-tao, naging sinungaling, naging makiapid, naging dasinggero. Lahat ginawa ng tao para maging rebelde sa Diyos sapagkat tayo ay makasalanan. Totoo yan, makasalanan tayong lahat. Ano man ang uri ng ating pagkatao, ano man ang kulay ng ating kutis, ano man ang ating relihiyon, ano man ang ating tribo, ano man ang ating lahi, tayong lahat ay makasalanan sa Diyos. Mayaman man tayo o mahirap, lahat tayo ay makasalanan. Tingnan niyo ang mundong ito, napaka makasalanan ng mundong ito. Well, marami rin nagsasabi dahil sa mga virus na ito, ginawa raw ito na ng tao, ganun kasama ang tao. Meron mga conspiracy theory, sapagkat ang lalim daw lahat nito ay pag-ibig sa salapi. Is gonna mean love for the money. Kaya ang nangyayari, ang tao, di ba, kaya nga siya pumapatay, nagnanakaw sapagkat gusto niyang kunin yung pera ng kanyang kapwa. Ganon kasama ang tao. Alam niyo ba na ganyan tayo kasama sa Diyos? Well, sasabihin niyo, mabuting tao po ako, hindi ako nanglalaman ng kapwa. Ang tanong ko sa iyo, hindi ka ba nakapagsinungaling na? Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay masama. Subalit, sabi ng Bible, bagamat tayo ay masama, inibig tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 5, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Inibig tayo ng Diyos. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kung meron man magpapakamatay sa hapon na ito, huwag mong gagawin yan. Biro mo, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng girlfriend mo, tatapusin mo yung buhay mo. Samantalang yung taong iniwan, nang iwan sa'yo, wala nang pakialam sa'yo. Pero ang Diyos meron pakialam sa'yo ngayon. Huwag mong tatapusin yung buhay mo. Sinasabi ko sa'yo, maraming tao gumagastos ng maraming pera, ng milyon, para lang madugtungan ang buhay nila. Bumibili ng maraming gamot, ng maintenance para madugtungan lang ang buhay mo. Pero yung buhay na yan, regalo yan ng Diyos. Huwag mong kukunin yan. Wala kang karapatan para kunin ang buhay mo. Sinasabi ko sa iyo, etong Diyos, sabi, pinapakilala ko sa iyo. Sabi ng Bible, search the Scripture. Siya ang Diyos na nagmamahal talaga sa iyo. At meron siyang plano sa buhay mo. Siguro kala mo, di ba, pag ikaw ay depressed, wala nang kwenta ang buhay. Wala nang kwenta ang kayamanan, wala nang kwenta ang ganito. Siguro maisip mo ang buhay mo, walang kwenta sa iba, pero hindi sa Diyos. Etong Diyos na nakilala ko, isang Diyos na mapagmahal kahit gano'ng kalalim ang iyong kasalanan. Etong Diyos na nakilala ko, isang Diyos na mapagmahal, anuman ang status mo sa buhay. Wala siyang pinipiling tao, wala siyang hinihirang na tao. Lahat ay pwedeng lumapit sa Diyos na ito. Sabi ng Bible, pag-aralan niyo sapagkat ang mga salita na yan ay magpapatunay kung sino ako. Ang Diyos na aking pinapaliwanag sa inyo at pinapangaral sa inyo, siya ay Diyos na hindi gawa sa kamay ng tao. Siya ay Espiritu, nakikinig siya sa mga oras na ito. Siya ay Diyos na napako sa krus na hindi na natili doon sa krus. Siya yung Diyos na hindi na natiling ninyo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, na buhay na walang kasalanan, at namatay para sa bawat isa. Ito yung Diyos na gusto kong ipakilala sa iyo. Ito yung Diyos na nagkasala ang tao, hindi niya iniwan ang tao. Bagkus siya ay gumawa ng isang plano kung paano niya tayo ililigtas. Ganyang kakamahal ng Diyos. Ganyang kakaibig ng Diyos. Nung ikaw ay makasalanan pa, ngayon makasalanan tayo. Mahirap mahalin ang isang makasalanan. Pero sa Panginoon, naalala ko sa Biblia, may isang maruming babaeng inilagay doon sa kanilang gitna. At sabi ng mga tao, Jesus, ang babaeng ito ay natagpuan namin sa pangangulin niya. On the very act, dapat siyang mamatay ayon kay Moses. Kailangan siyang batuhin hanggang mamatay. Subalit, hindi yun ipinabato ng Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, lahat ng tao
ay merong pag-asa sa Diyos. Ano man ang kasalanan mo nung nakaraan, gaano man karumi ang tingin mo sa sarili mo, gaano man kaliit ang tingin mo sa sarili mo, parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Subalit etong Diyos na tinasabi ko sa iyo, lahat sa Kanya may pag-asa. Lahat sa Kanya ay merong tinatawag na second chance. Ang totoo niyan, hindi lang second chance. Ang Diyos na pinapakilala ko sa inyo, He's a God of many chances. Amen. Kaya kaibigan, kung kala mo tapos na ang mundo, huwag mong tatapusin ang mundo. Hindi aksidenteng nakikinig ka sa salita ng Diyos. Ngayon, sabi ng Bible, mag-search kayo, magsaliksik kayo sapagkat nandyan ang Diyos. Nandyan ang Panginoon. At ano bang sinabi ng Biblia? For in them, you think you have eternal life. Sa hapon na ito, ayoko nang ikot-ikutin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang aming tema po ay eternal life in Jesus Christ. Eternal life in Jesus Christ. Gusto ko mapakinggan mo, gusto kong malaman mo, kaibigan, na merong buhay na walang hanggan na ino-offer ang Panginoon. Merong buhay na walang hanggan na kung saan ay hindi matatagpuan sa salapi, na hindi mo ito makukuha sa pag-anib mo sa isang relihiyon. Sapagkat ang relihiyon hindi magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Na hindi mo makikita sa anumang libro. Na hindi mo makikita sa anumang mga tao. Na marahil nagbabasa ka ng mga great men in history, but they can never give you life. People may inspire you on how to live. But there is only one person that can give you eternal life. Ang sabi niya, I am the resurrection and the life. Nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, naalala ko marami siyang binuhay ng mga patay. At isa sa classic example ng binuhay niya, walang iba kundi si Lazarus. 4 na araw ng patay. Pero sinabi niya sa kanyang mga kapatid, I am the resurrection and the life. Hindi nga sila naniniwala ng umpisa. Ginawa ng Panginoon, binuhay niya si Lazarus. Nagpapakita na ang Panginoon, siya ang buhay. Kaya niyang magbigay ng buhay sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Kasi sabi ng Biblia, nung tayo ay pinanganak, makasalanan tayo at tayo ay pupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pupunta tayo doon. Wala tayong pupuntahan kundi impyerno, kaibigan. At ayaw ng Diyos na mapunta tayo doon. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino man ang sumampalataya sa Panginoong Hesus, sino ba ang Panginoong Hesus? Siya yung namatay doon sa krus. Wala nang ibang namatay. Sabi nila, maraming Jewish, maraming tao ang pinako ng mga Roman soldiers doon sa krus ng time ng Roman Empire. Pero isa lang ang naaalala ng tao. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa gabagat ang kanyang kamatayan ay unique, walang kaparehas, walang katumbas. Sapagat siya Diyos na nagkataong tao, etong dahilan bakit meron kaming pangangaral. Merong buhay na walang hanggan sa Panginoon. Sabi ng Bible, He came to fulfill. He came not to destroy. Jesus Christ came not to destroy. May nagtanong sa akin, bakit ang mga tao nagpapakamatay? Naaalala ko yung temptation ni Satanas sa Panginoong Hesus. Unang temptation niya, turn this stone into bread. Pwede bang gawin mo itong mga bato, gawin mong tinapay? Yung pangalawang temptation ni Satanas, nandun ang Panginoon sa taas ng pinakal ng temple, sabi sa kanya, tumalun ka. Total, sasaluhin ka naman ng mga anghel mo. Merong bulong si Satanas. Tumalun ka. Alam niyo yung mga nagsusuicide? Alam niyo, bulong ng diablo yan. Huwag kayong makikinig. Alam niyo ba ang diablo si Satanas? Ang gusto niya lang i-destroy. Gusto niyang sirain ang buhay ng tao. Walang ibang ginawa yan kundi sirain ang buhay ng tao. Di ba sinira niya si Eva? Sabi niya kay Eva, talaga ba? Sinabi ng Diyos. Maya-maya, di ba? Hindi ka mamamatay, Eva. Nung kinain ni Eva at kinain ni Adan, nasira ang kanilang relasyon sa Diyos. Alam niyo, ang diablo ito, ang dami niyang kasinungalingan. Nakala mo pag marami kang kayamanan, hindi ko sinasabing masama ang kayamanan, subalit ang tao, sinamba ang kayamanan, ginawa nilang Diyos ang kayamanan, subalit hindi yan ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kita niyo, maraming taong mayaman pero nagpapakamatay. Kung ang kayamanan nagbibigay ng kaligayahan ng buhay ng tao, sana lahat ng mayayaman masaya. Tama ba? Kung ang kayamanan ay nagbibigay ng kasiyahan at buhay na walang hanggan, sana.
Diba? Yung nga lang, problema ko, ang kayamanan ng pambili ng buhay na walang hanggan, makakabili lang ng eternal life, mayayaman. Paano man naman yung mahihirap? Wala silang pambili ng eternal life. Buti na lang, hindi yung binibili. Sapagkat ito ay libreng ibinibigay ng Panginoong Yesus. Sabi ng Bible, whosoever believeth, mananampalataya ka na lang, sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Mananampalataya, ang ibig sabihin, pag sinabing pananampalataya, maniniwala ka sa ano mo yung ginawa ni Kristo doon sa krus. Wala kang gagawin. Kundi mananampalataya ka, sasabihin mo, Panginoon, makasalanan pala ako. Wala pala talaga. Ang religion hindi makapagliligtas sa akin. Subalit, kailangan ko ang kaligtasan. Kailangan ko ang buhay na walang hanggan ang gagaling sa iyo. Sapagkat ang Panginoon lang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Katulad ng sinabi ko kanina na binasa natin, He that had the Son had life. Siya na mayroong anak ay may buhay. And he that had not the Son of God had not life. Pag wala kang anak ng Diyos, wala kang Jesus Christ sa buhay mo, wala kang Jesus Christ sa puso mo, wala kang buhay na walang hanggan. Ganun lang, mananampalataya lang. Sabi ng isang mangangaral, mananampalataya ka lang, ligtas ka na, hindi ka naggagawa ng mabuti. Kaibigan, kung tayo ay gagawa ng mabuti para maligtas, sana hindi na namatay si Jesus Christ doon sa krus. Kaya pala natin maligtas eh. Diba? Sasabihin ng Diyos, kaya nyo pa nang maligtas. Sige, kung sino yung pinakamabait, unang makakarating sa langit. Kaso kaibigan, sabi ng Biblia, lahat ay come short, kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. For all have sinned, lahat ay nagkasala. Kasi sabi ng Biblia, for by grace are we saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sapagkat sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas hindi sa ating mabuting gawa, sapagkat ito'y regalo, biyaya, ito ay gantimpala, regalo ng Diyos. Pag sabi natin regalo, hindi mo naman yan binili. Merong nagtrabaho niyan para mabili. Ang eternal life ay regalo ng buhay. Regalo ng gagaling sa Panginoon. Sabi ng Bible, search the Scripture. Sabi, tingnan nyo, but in them you think you have eternal life. Ang tanong ko, kaibigan, ang tagal mo na sa iyong relihiyon, pero ang tanong ko sa iyo, pag namatay ka ba, alam mo kung saan pupunta ang kaluluwa mo? Yung ibang pinanganak na, lumaki na dyan, pero di ba sabi na, dito na ako pinanganak, dito na ako lumaki. Paano yan kung di mo alam saan ka pupunta? Tanungin kita, kung sasakay ka ng aeroplano, hindi mo alam saan pupunta. Sasakay ka ba dyan sa aeroplano na yan? Hindi mo alam ang destination? Ibabangga yan sa building, gusto mo? Common sense will tell you. Ang Panginoon, binigyan niya tayo ng Bible para malaman natin kung saan tayo pupunta. Naalala niyo magnanakaw din sa krus? Wala siyang religion, wala siyang mabuting gawa. Sinabi niya lang, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Sabi ng Panginoon, ngayon din ipagsasama kita. Ngayon din isasama kita. Sabi ng Panginoon, hindi niya sinabing pag-iisipan ko muna kung mabait ka. Hindi nga siya mabait eh. Pag-iisipan ko siguro next week. Siguro next year. Pero sabi ng Panginoon, today, ngayon din. Isasama kita. At alam mo, ngayong hapon na ito, pwede kang isama ng Panginoon. Sabagat ang pinapangaral ko sa iyo ay buhay na walang hanggan. Eternal life in Jesus Christ. Naniniwala ka ba dyan? Pero sabi mo, naniniwala ako sa isip lang. Pero sabi ng Bible, kailangan manampalataya ka sa puso mo. Confess with thy mouth and believe in thine heart. Meron kang totoong pananampalataya. Search the Scripture. Ang tagal mo na sa iyong kaanib na reliyon, pero hindi mo alam saan ka pupunta. Ilang mabuting gawa pa ang dapat mong gawin para maligtas? Yan ang tanong ko, kung naniniwala ka na ang pagiging mabuti ay papunta ng langit, ilang mabuting gawa ang dapat mong gawin para maligtas? Sige, magbilang ka, mauubos ang daliri mo, hindi mo kayang gawin lahat. Sapagkat ginawa na ni Kristo lahat ang kabutihan. Ginawa niya na lahat. Hindi ko sinasabing, hindi pala ako magiging mabuti. Pag ang kabutihan, walang masama sa kabutihan ng paggawa ng mabuti. Sapagkat yan ay mabuti. Pero ang paggawa ng mabuti, yan ang papunta mo ng langit, hindi yan mabuti. Kasi sabi ng Biblia, lahat ng ating mabuting gawa ay maruming basahan lang sa harapan niya.
Sapagat ang katanggap-tanggap lang sa Diyos, walang iba kung ano yung ginawa ni Kristo doon sa bundok ng Kalbaryo. Sapagat tinapos niya na ang kaligtasan natin. Nung sinabi niya, it is finished, naganap na, tinapos na ng Panginoon. Siya na nga yung naipako, hindi na nga ikaw ang pinako eh. Gusto mo bang ikaw ang ipako? Kung ikaw naman ang ipapako, hindi ka naman perfect sacrifice. Makasalanan tayo. Hindi mo pwede ako dahil makasalanan ako. Kahit sino walang pwede tumubo sa atin. Dapat ang tutubo sa atin, isang Diyos na nagkataong tao na hindi nagkasala. At walang iba kundi si Jesus Christ. At sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walang founder ng religion ang nakapag-claim ng ganyang promise. Na nagsabi, I am the resurrection and the life. Maraming nagke-claim, I am Jesus Christ. I am the appointed Son of God. I am the Son of God. Marami na nag-claim yan sa history. Pero walang nag-claim na I am the resurrection and the life. Kasi walang taong makakapag-claim yan. Kasi pag namatay siya, hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Sapagat ang Panginoon, nung sinabi niya yun, after 3 days, when He was placed on that empty tomb of Joseph of Arimathea. And according to the scriptures, after 3 days, Jesus Christ rose again. Nabuhay siyang magmuli. At sabi ng Bible, kung sino man ang mananampalataya kay Jesus Christ na namatay ang inibig at nabuhay na magmuli, bibigyan niya ng eternal life. Amen. Buhay na walang hanggan, na walang bayan. Amen. Hey my friend, pumunta ka ng SM, wala kang mabibiling eternal life. Pumunta ka ng Mercury Drug. Well, makakabili ka ng mga gamot mo to extend your life. But there is no such thing as eternal life. Lapitan mo ang mayayaman na tao. Pinakamayaman mga the billionaires of this world. And ask them, when they die, saan pupunta yung kaluluwa nila? Wala silang sagot because billions of dollars and money cannot buy eternal life. Because eternal life can only be found in Jesus Christ alone. Amen. Rich. And you have to believe that. Maaaring ito yung last preaching na mapakinggan mo ang katotohanan na yan, kaibigan. Search, sabi ng Bible, search the Scripture. Hindi mo makukuha ang eternal life sa Zion Bible Baptist Church, my friend. There is no eternal life in this church. There is only eternal life in Jesus Christ. There is no eternal life in good works. There is no eternal life with the founders of religion. Only in Jesus Christ, my friend. He is the way, the truth, and the life. Kung sinabi niya, I am the resurrection and the life. Jesus Christ was so confident because truly, verily, He is the resurrection and the life. At pag ikaw ay namatay, sabi ng Bible, sabi ni Paul, absent in the body, present with the Lord in heaven. It's recorded in 2 Corinthians chapter 5. At sabi ng Bible, kung hindi pa ikaw mamamatay, pag dumating ang Panginoon, lahat ng mga nanampalataya sa Kanya magiging incorruptible. It's sinasabi namin, the rapture, the coming of the Lord. Totoo yan, kaibigan, isang araw. Kaya itong pandemya na nakikita mo, it's just a preview of what will happen someday. The world is getting worse every day. Don't you know that the world is not getting better? Right. Alam niyo ba na, itong virus na to, iba, puro takot. Anong mangyayari? Pag ako naging nagano, di ba? Ang mahal ng bayad sa ospital. Di ba? Sinasabi ko, itong virus na to, kaya nilang patayin yung ating katawan, pero yung kaluluwa, hindi. Pero matakot ka sa Diyos na kayang ibulit ang iyong kaluluwa sa impyerno. Pero hindi mo na kailangan gawin pumunta ng impyerno, my friend. There is eternal life in Jesus Christ. Nakapanood ako sa YouTube. May mayamang magkapatid. Ano sila eh? Gumagawa sila ng mga video. Minsan na parang, minsan prank. Alam niyo yung uso kayo yung mga prank eh, no? Mayaman itong magkapatid na ito. Totoo to, mayaman itong magkapatid. Sabi nila, wawasakin, ang offer nila ganito. Wawasakin namin yung kotse mo, pero bibigyan ka namin ng bagong kotse. Alam mo, pinamimigyan nila ng kotse, Audi car. Audi, ang mahal mo, di ba? Hindi na, ano talagang, yun ang deal. Totoo to, mayaman sila, yun ang deal. Basta, babasahin namin yung kotse mo, papalitan namin. Hindi na sila kasi, iba ayaw maniwala, oh, it's just a prank or what. Pero totoo, meron nakipag-deal, sige, binigyan niya yung kulungan ng kotse, binasag nila, ano na, ayan na yung bagong kotse. Alam niyo ba, ang
Panginoon yung pag-offer ng eternal life. Hindi to prank. Siguro meron kabataan. Kaya ako ginamit tong words na ito. Kasi may mga kabataan, kailangan niya ng lingwahe mo eh. Prank yan, prank. Hindi yan totoo. Totoo to. Sabi ng Bible, search the scripture. Amen. Magbibigay pa kami ng effort, iimbitahin namin kayo rito para magsalita lang ng ganito. No! Search the scripture. Sabi ng Bible, search the scripture. For in them, you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. It talks about the Lord. He that had the Son. Pag ikaw meron ng anak ng Diyos, sabi ng Bible, and this is the record. Hindi sinabing pag member ka ng isang church. Hindi sinabing pag ikaw ang pinakamabait sa mundong ito. Walang sinabi ang Bible, pag ikaw ay nanampalataya 2,020 years ago, dumating na si Jesus Christ. At yan ang itinangaral ng mga apostoles. Yan ang itinangaral ng mga nauna sa amin at ipinapangaral namin sa iyan. Kasi kaibigan, ang tao pwedeng mamatay anytime. Ano niyo ba? Pwede ka mamatay 5 minutes from now. Kung ang kaligtasan maging biyembro ng iglesia namin, paano kita dadalhin? Kung nasa Pampanga ka pa, halika, punta ka rito, ito yung kaligtasan, maging miyembro ka ng iglesia namin. Hindi pwedeng ganun. Kung ang kaligtasan ay mabuting gawa, tanong ko sa iyo, ilang mabuting gawa ang nagawa mo? Pero pag binilang mo, wala. Pero kaibigan, sabi ng Panginoon, libre. Kaya ang Panginoon, sabi niya, nung nasa nabuhay siya rito sa lupa, sabi niya, I am the bread of life. Ako yung tinapay ng buhay. Hindi yung literal, it's a figurative language na ang tinapay, kinakain natin, yung literal na tinapay, para magpunta sa katawan natin, kinakain natin. Ganun din ang Panginoon, siya yung tinapay ng buhay. Kapag siya'y tinanggap mo sa iyong buhay, papasok siya sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. At sinabi niya doon sa may Samaritan woman, I am the living water. Na kapag ininom mo itong tubig na ino-offer ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. Kaibigan, alam niyo ba kung sino yung living water na yun? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Na kapag siya ay pumasok sa puso mo at sa buhay mo, ito yung sinasabi ko sa iyo, magkakaroon ka ng satisfaction sa buhay. Magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay. Kasi pag binasa mo yan, pag binasa mo pa yung John chapter 5, doon mo na hindi lang ang Panginoon ang makikita mo dyan, hindi lang ang Panginoon, the Lord, hindi lang life, makikita mo yung pag-ibig niya, yung kanyang love. At doon mo na makikilala siya kung sino tong Diyos na pinapangaral ko sa iyo. Kung sino tong Panginoon na pinapangaral ko sa iyo. Hindi lang buhay na walang ganang ibibigay niya. And sooner or later, discover mo, wow! He is the God of love! Amen. At mabibig mo yung pag-ibig niya, ito pala yung totoong Diyos. Ito yung Diyos na buhay. God is a Spirit. At pwede siyang pumasok sa puso mo. Pwede siyang pumasok sa buhay mo ngayong hapon. Sabi ng John 1:12, ang sino man na sa kanya ay nagsipagtanggap ay binigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Kaibigan, ang pagtanggap nasa sa iyo yun. Pero sa hapon na ito, maaaring napakinggan mo, pwedeng pumasok sa iyong tenga at labas sa kabilang tenga. Pero katulad ng pinapangaral, katulad ng napanood mo kanina, ang kailangan talaga ng tao, walang iba kundi ang Panginoon. Nung nakaraang pandemya, marami nagbigay ng mga goods. No? Ang tao, kami nakapagbigay sa biyaya ng Diyos, namigay kami ng mga goods. Ang tao nagpapakamatay, alin yung tao nagpapakamatay, nung namigay kami ng relief goods. Wala namang masama doon magbigay ka dyan ng mga goods, pero itong binibigay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa langit. Sipin mo, buhay na walang hanggan sa langit. Pinangako ito ng Panginoon. Eternal life in Jesus Christ. Gusto mo bang tanggapin yung regalo ng Diyos na yan? Kung gusto mo, kaibigan, tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka, magsisi ka ng kasalanan mo. Tanggapin mo si Jesus sa puso mo, sa iyong buhay. Manampalataya ka na yung kanyang dugo ay nabuhos doon sa bundok ng Kalbaryo. At yan ang pinambayad sa kasalanan natin. At siya ay nabuhay na magmuli at balang araw, kukunin niya ang mga nanampalataya sa kanya. At ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Kaibigan, siguro walang nangaral sa iyo ng ganitong pangaral, pero sa hapon na ito, hindi ko po ito salita. Ito po ay salita ng Diyos. Buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesus. Gusto mo bang tanggapin si Jesus
sa iyong buhay. Pag ginawa mo yan, pangako ng Biblia, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At babaguhin niya ang kanyang buhay. Alam mo, kung ikaw malungkot, nagpapakamatay, pag tinanggap mo si Jesus Christ ngayon, tignan mo after ng prayer natin, tignan mo kung anong mangyayari. There's something inside of you that will happen. Kaibigan, iniinyayahan kita. Mananalangin ako ng isang panalangin. Panalangin, hindi lang importante na sumunod ka sa iyong bibig. Ang mahalagay manampalataya ka sa iyong puso. Maraming nananalangin sa iyo ngayon ang mga members ng Sayang Bible Baptist Church. Nananalangin kami ng mga kaibigan at mga mahal namin sa buhay. Kaya kayo inilagay dyan. Gusto namin makilala niyo rin ang Panginoong Hesus. Buhay na walang hanggan na kanyang in-offer. Mananalangin ako, maaari kong sumunod, subalit dapat taimtim sa puso mo. Hindi yung panalangin na magliligtas sa iyo, kundi yung pananampalataya mo sa buong puso na ikaw ay naniniwala ang Panginoon ay kaya kang iligtas. Ikit mo ang mata mo ngayon, pwede kang sumunod sa aking panalangin na mayroong pananampalataya sa iyong puso. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong banal na salita. Salamat po at naipangaral ang tunay na Diyos. Siya yung Diyos na lumikha sa amin, subalit nagkasala ang tao. Subalit ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas kami. Si Kristo na walang kasalanan, Diyos na nagkatawang tao, na buhay na walang kasalanan, na bayubay doon sa krus, bumuhos ang kanyang dugo upang ang hugas ng aming mga kasalanan at siya ay nilibing at nabuhay na magmuli pagkatapos ng 3 araw. Ako po'y nananampalataya sa ginawa ng Panginoon. Lord, patawarin mo po sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Binubuksan ko po ang aking buhay. Pumasok ka, Diyos, sa aking puso, sa aking buhay ngayon din. Baguhin mo po ang aking buhay. Kayo po ang magbigay ng pag-asa. At higit sa lahat, tinatanggap ko po ang regalo ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, at nakilala kita sa hapon na ito. Panginoong Diyos, mula ngayon, ikaw ang aking sasambahin. Mula ngayon, ikaw ang aking pupurihin. Panginoon, pumasok ka sa aking buhay. Salamat po. Ang lahat ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Kaibigan, pagkatapos ng panalangin, alam mo na nangyari sa iyo, ngayon ay September 27, 2020. Siguro ito yung, naniniwala ko, ito yung pinakadakilang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Alam mo ba na si Jesus Christ nasa puso mo na? Sabi ng Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith. Wow! Si Kristo ay nanangan sa puso mo sa pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, siya na may anak ng Diyos ay may buhay. Siya na walang anak ng Diyos ay walang buhay. Sa araw na ito, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa mabuti ka. Hindi dahil sa sino ka man. Sapagkat ligtas ka sa biyaya ng Panginoon. Nanampalataya ka sa ginawa niya. At ang hamon ko sa iyo, makinig ka ba ng mga ganitong pangangaral upang lumago ka sa iyong pananampalataya para kang pinanganak na baby. At ang pangako ng Biblia, kung yan ay buhay na walang hanggan, hindi niya na yung babawiin. Kasi eternal life. Hindi naman sinabi ng Bible, whosoever believed in Him shall have 10-year contract life. Hindi gano'n. Hindi siya contractual. Eternal life. Ano sa Tagalog ng eternal life? Buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, eternally secured ka sa Diyos. Amen. Eternal yan. My friend, hindi yan eternal. Hindi yan temporal. Hindi yan 20 years. Hindi yan 30 years. Hindi yan 80 years. Walang hanggang buhay. Wow! Kung ikaw binigyan ng Diyos ng walang hanggang buhay ngayon, kung ako sa'yo, hanapin mo ang Diyos na yan. Saliksikan mo po siya sa Bible. Maraming bagay ka pang malalaman sa Kanya. Ngayon, ikaw ay isa ng mananampalataya. Naunawaan mo yan. Open ko ang aming pananambahan tuwing Sunday, alas 10,
alas 9, meron kaming Sunday School. Alas 10, meron kaming pananambahan sa umaga. At alas 4, meron din kaming pangangaral ng salita ng Diyos. Every Sunday po ito, libre ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagat libre ang kanyang kaligtasan. Walang bayan. Ayos ba kaibigan? Amen? Purihin ang Diyos sapagat alam namin marami. Alam nyo, kung gusto lang namin ng reply, if you have received Jesus Christ as your Lord and Savior, just say Amen and that's it. Pag sinabing Amen, I agree. No? It gives us joy. No? At alam ko maraming, ang langit ngayon ay masaya sapagat merong kaluluwa na naman na nakakilala sa Panginoon. Okay, so mag-reply kayo lang ng Amen so that we can know at joy po namin yan na kayo ay nakakilala sa Panginoon. Sa hapon na ito ay mananalangin ako ng pagtatapos, huwag ka nang sumunod at ito'y pasasalamatan namin sa Panginoon. Panginoong Diyos, salamat po na ipangaral na mayroong buhay na walang hanggan sa Panginoong Jesus. Eternal life in Jesus Christ. At maraming tao ngayon na nagkaroon ng eternal life sapagkat si Jesus Christ ay nasa puso nila. Pinapasok nila ang Panginoon sa kanilang buhay, nanampalataya sila doon sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus. At siya'y inilibing at nabuhay na magmuli. Ito yung gospel of Jesus Christ na nagliligtas sa mga tao. Salamat Panginoon at naipangaral ang inyong salita na walang technicalities. Alam namin ito'y kilos ng Diyos, ito'y kilos ng Banal na Espiritu. Nagpapasalamat kami sa mga kapatiran na nag-imbita. Maraming salamat Panginoon. It's gonna be a victory once again and we just give you all the glory. At ito yung desire po ninyo, ito yung gusto nyo makita ng mga tao ay makakilala sa inyo. Ang kalaban, si Satanas, gusto niyang i-destroy ang mga tao, gusto niyang papagsakin, gusto niyang magpakamatay, gusto niyang matapos ang buhay. Pero ang Panginoon, He came not to destroy, but to fulfill, to give life for those who will believe Him. Hindi natatapos ang buhay kapag kami ay na-bankrupt, kapag kami iniwan, sapagat there is life in Jesus Christ. There is eternal life in Jesus Christ after this life. Ang buhay namin sa mundong ito ay temporal lang sapat. Nakita namin na merong Diyos na nagmahal sa amin, kaya nga merong Bible. Merong ganitong pangangaral na merong libreng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Libreng buhay na walang hanggan, walang bayad. Hindi na kailangan magtrabaho, hindi kailangan pagtrabahuan, hindi kailangan mayaman lang. Lahat pwedeng tumanggap sa Panginoon. At salamat po sa mga nakakilala po sa inyo ngayon. Nawang ito yung kanilang unang step na kanilang paglalakbay bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Salamat Panginoon sa ginawa mo sa amin. Pagpalain mo patuloy ang aming church na marami pa kaming maakay na kaluluwa sa inyong pangalan. We thank you and we love you, Lord, because you first loved us. Again, all the glory is thine. We pray all these things in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Eternal life in Jesus Christ. To God be the glory.